Ang alamat ng kalabasa. Sa isang malayong bayan, nakatira ang batang si Kala. 7 taon na siya, pero hindi pa siya pumapasok sa paaralan dahil malayo ito sa tinitirhan nila. Ang kanyang ina na dating guro ang naging guro niya. Tinuruan ni nanay si Kala na magsulat, magbasa at magbilang. Mula nang matutong magbasa, ay madalas nang makita si Kala na nakasalampak sa sahig, suot ang paborito niyang kulay kahel na palda habang nagbabasa. "Nay, ang sarap pong magbasa. Napakarami kong natututuhan sa pagbabasa," masaya niyang sabi sa ina. Patuloy ang paglipas ng araw. Patuloy rin si Kala sa hilig niya sa pagbabasa. Suportado ng kanyang magulang ang hilig niya sa mga aklat. Ang mga aklat ang laging pasalubong ng kanyang tatay at nanay kapag nagpupunta sila sa bayan. Isang araw, tanghali na ay hindi pa bumabangon si Kala. Nilapitan siya ni nanay para gisingin. "Naku, ang taas ng lagnat mo, anak!" Nag-aalalang sabi ni Aling Lina paghawak sa pisngi ng anak. "Nay, ang sakit po ng ulo ko," daig ni Kala. Lumipas ang ilang araw pero hindi pa rin bumababa ang lagnat ng bata. Nagpasya ang kanyang ama't ina na dalhin na siya sa ospital kahit napakalayo nito sa kanilang lugar. Subalit dahil hindi agad siya nadala, ay wala nang nagawa ang mga doktor para kay Kala. Namatay ang bata dahil sa dengue. Lungkot na lungkot ang ina at ama ni Kala. Kaya naman, halos araw-araw nilang dinadalaw ang libingan ng anak. Minsan, napansin nilang may isang halamang sumibol sa lugar kung saan siya nakalibing. Inalaga ang mabuti ng mag-asawa ang halaman. Hindi nagtagal at namunga ito. "Tay, tingnan mo ang bunga. Hindi ba't ganyan ang itsura ng paboritong palda ni Kala? At ang kulay ay saktong paboritong kulay rin niya," gulat na sabi ni Aling Lina. Kapag tiningnan mo sa malayuan ay tila siya si Kala na nakaupo habang abala sa pagbabasa. Dugtong naman ng kanyang ama. Tinawag nilang Kala ang halaman dahil nahahawig ang bunga nito sa itsura ni Kala habang nakasalampak at nagbabasa. Idinugtong nila ang salitang basa dahil sa hilig gawin ng kanyang anak. Kaya naman, mula noon hanggang ngayon, ang gulay na naging paborito ng marami ay tinawag na kalabasa.